Uy, February 30 na, wala ka pang kadate bukas. Nako, eto na lang. Para sa puso mong wasak, pwede kang uminom ng CoQ10. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Isa sa mga supplements na parati ninyong naririnig madalas ay ang tinatawag na coenzyme Q10 o CoQ10. Isa itong antioxidant na napoproduce naman ng ating katawan. Ginagamit yan ng ating mga cells for growth and maintenance. Ang problema, habang tayo'y tumatanda, bumababa din po ito. At nakita rin po sa mga pag-aaral na mas bumababa din ang levels ng CoQ10 sa mga taong mayroong certain conditions tulad ng heart disease at yung mga nagtetake ng cholesterol-lowering drugs na katulad ng statins. Madali naman pong makuha ang CoQ10 dahil ito ay mayroon sa isda, sa karne at sa nut. Pero yun nga lamang, yung mga levels niyan sa mga nabanggit nating pagkain ay hindi sapat para mag-increase ang levels sa CoQ10 sa ating katawan. Kaya naman to the rescue ang mga dietary supplements na po pwedeng in the form of capsules, chewable tablets, liquid syrups. Ayon sa mga research, po pwedeng makatulong ang pag-inom ng CoQ10 sa mga specific conditions tulad ng mga sumusunod. Una, heart conditions. Ilan sa mga pag-aaral ang sinagawa at nakitaan po ng potensyal ng CoQ10 na makatulong sa pag-improve ng mga sintomas ng congestive heart failure. Hindi man po ito definitive, pero sinasabing po pwede itong makatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Isa pa, hindi pa man din sobrang definite, pero may mga pasyente pong nagbabago bago itibok ng puso nila at sinasabi sa ilang mga pag-aaral na po pwedeng makatulong ang CoQ10 para may iwasang biglaang bumago-bago ang tibok ng puso. O yan, para hindi magbago yung tibok ng puso mo, mag-take na lang yan. Pangalawa, po pwede itong makatulong sa mga pasyente na nagkakaroon ng statin-induced myopathy. Ano yon? German? Yung mga statin drugs po kasi, mayroon niyang ilang mga tao na kapag umiinom niyan, nagkakaroon ng bahagyang pananakit ng kalamnan at panghihina ng mga muscles nila. Known side effect ito ng pag-inom ng mga statin drugs tulad ng atorvastatin at mga kapatid nitong simvastatin, rosuvastatin, fluvastatin, lovastatin at iba pa. Sinasabi po sa ilang mga pag-aaral na isang rason ay ang pagbaba ng CoQ10 levels ng mga nagtatake ng statin drugs. Kaya sinasuggest na po pwedeng makatulong ang CoQ10 sa pagkaiwas sa pagkakaroon ng ganitong side effect. Sinasuggest lang. Pangatlo, migraine. Ilang mga pag-aaral na rin po ang nailathala at nagsasabing po pwedeng makatulong sa pagbabawas ng tindi ng pananakit ng ulo ng mga taong may migraine ang CoQ10. Maganda pa dito, walang side effects ang nakita kaya safe itong gamitin at isinasama sa treatment ng migraine at iba pang types ng headache. At pang-apat, for physical performance, dahil nga po ang CoQ10 ay involved sa energy production. Actually, ito ang sinasabing sole non-protein component of the electron transport chain. Sinasabing po pwedeng makatulong ang pag-inom ng CoQ10 sa sports at physical performance, although limitado pa ang research dito at mixed pa rin po ang results. Pero para sa akin, it wouldn't hurt naman kung magte-take niyan unless allergic kayo dyan, which is a little bit rare. Ang medyo kailangan lamang po ding mag-ingat ng pagtitake nito ay ang mga buntis at breastfeeding moms dahil hindi pa masyadong established ito sa kanilang population. At ayan, nilay down ko lamang po ang ilang facts tungkol sa supplement na CoQ10. Wala akong binibenta. Sana po may natutunan kayo na mai-apply ninyo sa mga buhay ninyo. At ayun, tandaan din po na ano't ano man ang mangyari, tayo-tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil lang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!